Secretary Remulla. Magandang hapon po. Nung kami po ay nagpunta ng DOJ at binasa namin yung kanyang affidavit, dahil ito po ay kulang-kulang ang laman, tinanong ko po sa kanilang mga abogado, sa kanyang mga abogado, kung pwede hong gumawa na lang supplemental affidavit para malagyan ng laman yung kanya pong unang affidavit na sinubite sa committee. At yan po ay ginawa po ng mga abogado niya kasama po ang NBI at sa tulong po ng DOJ legal staff. Kaya meron ho siyang supplemental affidavit na pwedeng basahin. At bukod doon, ang NBI po ay meron na rin pong recommendations for prosecution. Pwede bang pakibasa nyo yung inyong supplemental affidavit para ma-record ng committee? Ito na yung nature ng request ni Senator Marcoleta kanina na ang sagot natin, kung sakali may magbabago at may maidadagdag, sa committee na rin na ibahagi. Sige po, Yusek. Yes po, Mr. Chair. It's my supplemental affidavit. I, Roberto R. Bernardo, Filipino of legal age, a resident of Malolos City, Bulacan, under oath, depose and state. During the proceedings before the Department of Justice and National Bureau of Investigation Case Build-Up Task Force, in connection with the ongoing Senate Blue Ribbon Committee investigations regarding irregularities in certain flood control projects, I was asked to clarify certain matters set forth in my affidavit dated September 25, 2025, which I earlier subscribed and sworn to before the Senate Blue Ribbon Committee. Upon their clarification, I hereby confirm my willingness to satisfy and or secure the satisfaction of all civil obligations that I may be liable for under the premises. On paragraph 17 of my aforesaid affidavit, I mentioned that Maynard Ngu and I are close friends and that he was also a close friend and campaign contributor of Senator Chis Escudero. To add, while I was attending the confirmation hearing of Secretary Bunoan sometime in August 2022, I was summoned by Senator Chis to his room. When I got there, he told me, hindi na ako bababa sa CA. Marami pa akong kulang na streetlight sa Sorsogon. Ano ba magagawa nyo para sa akin? I replied, kakausapin ko po si Sec Bunoan kung paano ang gagawin. I relayed to Secretary Bunoan what Senator Chis told me. Subsequently, I received from the brother-in-law of Senator Chis Escudero a list of projects which included the aforesaid streetlights project. He asked me to confirm if that streetlights project was the one for Senator Chis, which I did. Sometime in 2023, Maynard Ngu told me to go to Cork and meet Senator Chis Escudero, which I did. I met with the latter in a private room in the said establishment. While we were drinking wine, he told me, alam ko naman ang galawan nyo dyan sa DPWH. Okay naman ako. Sabihin mo kay Sec magbaba sa akin. Also, the delivery of the 160 million for Senator Chis referred to in paragraph 17 of my affidavit happened sometime in the first quarter of 2025. Around July 2025, I had a chance encounter with Senator Chis and Maynard Ngu at the Cork. Senator Chis Escudero approached me, shook my hand, and said to me, thank you. I reserve the right to submit such further statements as may be warranted. I attest to the truth of the foregoing statements based on my personal knowledge and authentic records. This supplemental affidavit was executed in the assistance of a counsel. In witness thereof, I have hereunto affixed my signature this day of September 2025 at Metro Manila. I sign po, Mr. Chair. Yusek Bernardo. Sige. Kanina po sabi nyo nais nyong ibahagi sa amin ang sistema na nakikita nyo po sa DPWH. Would you be willing to share that with us now in open plenary? Yes po, Mr. Chair. Sige po. Tatagalugin ko na lang po. Una po, sa pagpahanda po ng budget para sa years na susunod, halimbawa, ay meron pong mga budget call, etc. So, ang nangyayari po dito ay minsan may mga lumalapit sa aming mga district engineer, mga nag-o-offer po ng listahan, humihingi po ng listahan. Pagkaraan po noon ay ipapasok nila sa NEP. At pag po napasok naman sa NEP, ay nagkakaroon po ng mga operational na hindi na po namin alam kung ano. Ito po usually nanggagaling sa mga congressional districts.
Ang mga congressman naman po, ang alam ko, yung mga kausap ng mga district engineer dito, meron din pong taga-ibang lugar na nagbababa po sa iba-ibang distrito. So yun po, hindi na po sakop ng aking kaalaman. Pero usual pong nangyayari yun. The usual practice is that ang mga kontraktor po minsan ang nagsasabit ng title ng mga proyekto. So minsan po, kaya po minsan ay hindi po nagmamatch doon sa kailangan ng DPWH. Bigla na lang pong pumapasok dito sa aming mga kwan. Kaya po minsan ay kamukha po din sinasabi ni Secretary Toby kanina, ni Congressman Toby, parang kulang po sa requirements kasi minsan po walang RDC, hindi po na inspection, hindi po nakita ang mga proyekto bago po napalagyan ng pond, bago po naipasok sa NEP. Ngayon, ang nangyayari po dito, pagka po ganun, minsan nagpe-fail po yung proyekto, hindi po siya napapatupad. Dahil nga po, minsan, pagka po table survey lang, hindi po nagmamatch. Kaya po nagkakaroon ng gulo minsan para pagka po ini-implement, nagkakagulo-gulo po yung mga title. Yun. Ang isang nangyayari naman po, pagka po ang isang proyekto ay malaki, ay ginagawa po na phase by phase sapagkat mas malaki po ang tsansa ng isang proyekto. Halimbawa po ay mayroong 1 billion na proyekto na nararapat sa isang river channel. Ang gagawin po nila, ang gagawin po ng mga district na talaga naman po dapat gawin dahil siyempre by chance po, kung ipapasok mo po ang 1 billion, hindi po papasok ng 1 billion yon dahil siyempre marami pong parang we call the budget as parang pizza pie po yan hati-hati. So ang ginagawa po, inahati-hati po by phase. So by chance po, halimbawa po ang 1 bilyong proyekto ay naging 100 milyon. So ang chance po noon, mas malaking chance kaysa po sa mabigyan ng 500 milyon. Minsan po, 200 milyon lamang ang mabibigay or minsan 500 milyon ang magiging pondo ng isang proyekto. Sa aspect naman pong ganon, nangyayari po ay minsan kaya po hinahanapan ng parang pre-FS, etc. Hindi na po nagagawa sapagkat ang requirements po ng pre-FS I think is 1 billion, yung pong full FS yata 2 billion. I really cannot, Mr. Chair, kasi po medyo nakarating na po ako sa ganito na akala ko makakapahinga na din po ako. Hindi ko po masyadong maalala ang mga requirements na yun. Pero ganun po yung ginagawa namin. Ngayon, minsan naman po, pagka po, sa errata po ng HGAB, nagkakaroon po kami ng may nadadagdag pa kaming nakikita bukod dun sa total na mga proyekto na nasa NEP. Kasi po ang bawat congressman, meron pong formula na tinatawag, so na-allocate na po yung mga pondo nila. Minsan po, merong lumolobo na pondo sa NEP. Ang sinasabi po ng aming ahensya ay may scientific formula naman talaga dyan. Which, nung una po talaga namang ganun talaga Meron po kaming basis po as what was explained by Jose Cabral. Subalit, minsan po, bigla na lang magtataka kami na merong lumalaki na NEP restored. Minsan po, 1 taon pa lang, pagkaraan ng 1 taon, biglang lumobo ng malaki. Minsan po, may nakukonsider, kasi po minsan, ang basis namin sa NEP restored, babalikan namin yung NEP restored noong nakaraang taon, doon lang po yung basis. Pero meron pong iba na lumolobo pa sa succeeding years. So yun po, pagka po na-credit sa naging sa planning, so lumalaki na po yun. Kumbaga, ang dinidiman po ng mga kongresista ay dapat ganyan nakalaki yung aming NEP restored. So hindi na po base doon sa tinatawag na formula na sinasabi ng DPWH. So doon po nagkakaroon ng pondo kasi bigla na lang nagugulat kami na pagdating po ng HGAB, natadagdagan yung mga pondo nung iba. Tapos parang may sinasabi pag nag-errata. Pag nagkaroon po ng errata, nagkakaroon po ng ekstrang pondo. Nagtataka po kami, why in the introduction of errata, marami pong nababago, marami ring nadadagdag. Yun po yung nagiging kalakaran ng nangyayari. Ngayon, after that po, pag po sinabit na sa Kongreso, ay sa Senado yung pondo, so meron naman pong BICAM. Pero before the BICAM po, merong errata before the BICAM. Meron din pong dagdagan doon na pondo. So, ang amin po, nagtataka po kami, bakit doon sa mga halagang ganun, bakit may mga talagang nasisingit na pondo na nakikita namin na dadagdagan. Tapos po, after the BICAM, yun nga po, hindi na po namin sakop
hindi na po nasasalat ng DPWH kung paano po nag-i-increase yung budget. Kasi as according to Yuse Cabral and Secretary Bunoan, we are not members of the BICAM. So yun po yung basta biglang, minsan po, yung mga proyekto namin ng mga nararapat na proyekto namin, napapalitan po ng mga title. Hindi po namin alam kung bakit nangyayari yung ganun, na pag lumabas na lang ang BICAM, napapalitan po, nababawasan kami ng ganun, pero nadadagdagan po yung ibang pondo. Kumbaga, kahit po mabawasan yung aming main program, lumalaki naman po yung BICAM na nabawasan pa yung program namin. Yun po yung, hindi po namin alam kung paano ang nagiging sistema po doon. Ayun. Pero sa amin po kasing sistema, pagka po pumasok sa NEP, we can undertake early procurement. So doon pa lang po sa early procurement ay meron na pong bidding kami. So hindi lang po namin na-award. So ganun po, meron po naman na nakakahula din kahit hindi pa po lumalabas sa BICAM. Meron ding proyekto na nakikita nila na lalabas. So meron din pong mga early procurement na nangyayari. But this is a limited, hindi po namin masyadong salat ito. I can only speak of some projects which I think were being bid out before the release po on the BICAM. Yun po yung nangyayari.